Lumaking magkahiwalay ang magkapatid na sina Ethan at Daisy. Nasa 7 taong gulang pa lang noon si Ethan nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Naiwan sa probinsya nila sa Lucena sina Ethan at ang tatay niyang si Homer. Ang kapatid niyang si Daisy naman ay dinala ng kaniyang inang si Christy sa Maynila. Magmula noon ay hindi na sila nakita pa hanggang sa umedad ng 18 taong gulang na si Ethan at kasalukuyang nasa second year college naman si Daisy na third year high school. Na-diagnose ng sakit na leukemia ang nanay nilang si Christy kaya napilitang umuwi ng Lucena ang dalawa. Pero halos wala pang 1 buwan ay pumanaw na si Christy. Kaya doon na naiwan si Daisy sa bahay ng mga lola nila kung saan rin nakatira si Ethan at si Homer. Dahil sa may pinag-aaral ng kolehiyo, kaya hindi na nagkakasya ang sinasahod ni Homer sa kaniyang trabaho at naisipang subukang magtrabaho sa ibang bansa para kahit papaano ay kayanin niyang pag-aralin ang 2 anak na naiwan sa kaniya ng dating asawang si Christy. Si Ethan ay tahimik lang na binata, lalo na kapag nasa bahay siya. Pero sa eskwela ay nagsasalita naman siya at nakikihalubilo rin sa mga kaibigan at mga kaklase. Pagdating naman sa pag-aaral ay hindi naman siya nawawala sa top 5 kaya masasabing matalino rin siya pagdating sa klase. Isang araw, habang nasa kaniyang silid si Ethan, ay narinig niyang may kumatok sa kaniyang pintuan. Bukas yan. Pasok lang. Wika niya dahil expected niya na si Daisy iyon. Nasa baba lang naman kasi ang kwarto ng kanilang lolo at lola at halos hindi na ang mga iyon umaakyat sa ikalawang palapag. Gawa ng sumasakit na ang tuhod nila kapag umaakyat ng hagdan. Ano yun, Daisy? Walang emosyon na wika niya pa sa kaniyang 15 taong gulang na kapatid. Kuya Ethan, pwede makitambay dito sa kwarto mo? Hindi. Ha? Bakit naman? Ayoko nang may nang iistorbo sa akin. Sige na kuya, please. Gusto kasi kitang makausap eh. Eh di sige, magsalita ka na at makikinig ako. Kuya, ngayon lang tayo nagkita nitong umuwi kami ni Mami. Eh bakit parang hindi ka masaya na nakita ako? Bakit ako magiging masaya? Hindi mo ba alam kung gaanong nalungkot si Papa noong umalis kayo ni Mama? Tapos ngayon, babalik kayo. At muli na namang nananariwa ang kirot sa puso ni Papa dahil sa kabiguan. By the way, hindi Mommy at Daddy ang tawag natin sa kanila ha, kundi Mama at Papa. Nag-iinarte ka lang kaya may pa Mommy at Daddy kang nalalaman. Sabi naman ng bunsong kapatid, "Eh di bahala ka, tawagin mo silang Mama at Papa. Ako naman, Mommy at Daddy pa rin ang itatawag ko. Doon na ako nasanay Kuya, galit ka sa akin?" Galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang mali Tsaka kailan lang kita nakita Kuya, wag ka namang ganyan sa akin. Nawala na nga si Mommy. Tapos si Daddy naman hindi ako pinapansin. Pati ba naman ikaw ay hindi rin ako papansinin? Pati sina lolo at lola, magsasalita lang kung may sasabihin sa akin. Tapos hindi na ako iniimik. Wika pa noon at unti-unti nang umiiyak. Nakaramdam ng habag si Ethan sa kanyang kapatid. Hindi niya rin alam kung bakit tila nadamay ito sa galit nila sa kanyang ina. Narealize niya na wala naman talagang kasalanan si Daisy sa ginawa ng kanilang ina na pag-iwan sa kanilang mag-ama.
Kaya bakit niya ito dinadamay sa galit niya sa kanilang ina? Tumayo si Ethan mula sa kama at lumapit sa may study table kung saan nakaupo sa tapat noon si Daisy at umiiyak. Niyakap niya ito at sinabing, Tama na bunso, huwag ka nang umiyak. Oo na, mali na ako. At idinamay kita sa galit ko kay mama. Galit ako kay mama dahil iniwan niya kami ni papa. Lumaki akong walang ina. Si papa lang palagi ang narito para tumulong sa akin sa lahat ng oras. Siya gumagawa ng mga assignments ko at siya rin ang pumupunta sa school tuwing may gulo akong pinapasok sa school dahil sa mga bully. Maswerte ka dahil kasama mong lumaki si mama. Sabi naman ni Daisy, paano naman ako naging maswerte kuya? Baka hindi mo alam, isang corporate secretary si mami sa isang kumpanya. Umaalis siya ng bahay bago pa ako magising sa umaga. At sa gabi naman, tulog na ako kapag dumarating siya. Si Yaya Tessie lang ang nag-aasikaso sa akin doon. Kahit minsan, hindi naka-attend ng PTA meeting si mami dahil palagi siyang busy. Sige nga kuya, sabihin mo nga sa akin kung maswerte ba talaga ako. Sa tingin ko, ikaw nga ang maswerte dahil uma-attend pala si daddy sa mga meeting mo sa school. Samantalang ako, walang uma-attend para sa akin. Wika pa ni Daisy na patuloy sa pag-iyak. Sorry na bunso, mali ako ng inaakala. Magmula ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo na mafe-feel na mag-isa ka at walang karamay. Kasama mo na si kuya. Ako ang magbabantay sa iyo sa lahat ng oras. At poprotekta sa iyo kapag may nambubuli sa iyo sa school. Basta bunso, wag ka munang magbo-boyfriend ha. Magtapos ka muna ng college bago ka mag-boyfriend. Kawawa naman kasi si papa eh. Nag-abroad siya para mapag-aral tayo. Tapos magbubulakbol ka lang. Opo kuya, promise. Aayusin ko ang pag-aaral ko. Basta pangako mo na kakampihan mo ko sa lahat ng oras ha? At hindi mo ko iiwan? Oo naman, promise. Wika ni Ethan, kaya tumayo na si Daisy at mahigpit siyang niyakap. Dahil nasa bahay lang naman at wala namang ibang taong kasama, kaya tanging t-shirt na pink at manipis na pajama lang ang suot ng dalagang si Daisy. At lahat halos ng mahalagang bagay sa katawan noon ay naramdaman nila ni Ethan. Nasa pagitan nila ang dalawang kabundukan na mariin ang pagkakaipit sa kanilang pagitan. Maging ang pagitan ng hita ay nakadikit naman sa may gitna ni Ethan, kaya hindi napigilan ni Ethan ang makaramdam ng kakaiba. Para hindi maging awkward ang eksena ay siya na ang unang tumayo. Sige na bunso, naiipit na yung mo, ang laki kasi. Biro niya pa. Sabi naman ni Daisy, oo nga kuya eh. Naaasar ako dahil ang aga nilang tumubo. Grade 6 pa lang ako ay nakaumbok na sila. Kaya madalas akong sipulan ng mga kalalakihan sa village na tinitirhan namin kapag tumadaan ako. Samantala naka-school uniform naman ako at naka-jacket pa kapag papauwi. Pero halata pa rin kasi eh. Hayaan mo na. Basta ganun din ang gawin mo rito. Mag-jacket ka papunta at pauwi galing school. May jacket naman ako dyan na manipis. Hindi yun mainit kahit tanghaling tapat mo pa isuot. Salamat kuya ha. Parang bigla akong nabunutan ng tinik sa puso. Pakiramdam ko kasi wala talaga akong kakampi rito. Lahat kayo ay hindi nyo ako kinakausap ng maayos. Palaging oo, hindi lang ang sagot nyo. Pati ba sila lolo at lola ay galit sa akin? Ano ka ba? Hindi sila galit sa'yo. Kagaya ko. Iniisip rin nila na kagaya ka lang din ni mama. O mas tamang sabihin na naimpluwensyahan ni mama ang ugali mo.
Hindi naman ganun ang nangyari, kuya. Hindi ko rin naman naramdaman ang pagmamahal ni mommy sa akin kahit naroon kami sa Maynila na magkasama. Sa pagkakaalam ko nga ay may boyfriend siya, pero matagal bago niya ipinakilala sa akin. Hayaan mo na yung bunso. Past is past. Lalo at hindi na rin naman pwede pang makabawi sa atin si mama dahil wala na siya sa mundong ito. Pahalagahan na lang natin kung sino ang narito. Kaya ikaw, magpapakabait ka kay kuya, ha? Opo, kuya. Kuya Ethan, pwede ba akong makitulog rito kapag masama ang panahon? Ha? Bakit naman? Takot kasi ako sa kulog. Lalo na kapag may kasamang guhit ng kidlat. Hindi ako noon nakakatulog. Sige na, please. Oo na, payag na ako. Basta hihilutin mo ang likod ko bago tayo matutulog, ha? Bakit gusto mong magpahilot, kuya? Masakit ba palagi ang katawan mo? Oo eh. Nag-workout kasi ako sa gym araw-araw. Kaya madalas akong may body pain at frozen shoulders. Naiibsan lang ang sakit kapag namamasahe kaunti. Okay, sige kuya. Kahit araw-araw pa ay willing akong hilutin ka. Kuya, pwede mo ba akong ipasyal ngayon? Wala pa naman tayong pasok at maganda ang panahon. Tinignan ni Ethan ang kanyang cellphone. 2:30 p.m. pa lang. Sige, tara, magbihis ka na. Okay, sige kuya. Salamat po ha. Wika noon at dali-daling nagtungo sa sariling silid upang magbihis. Ilang saglit pa ay muling pumasok si Daisy sa kwarto ng kaniyang kuya Ethan. Nakasuot ng navy blue color na polo at black pants. Napansin ni Ethan na nakabukas ng kaunti ang 2 putones sa may dibdib noon, kaya nilapitan niya iyon. Oh, wag masyadong open. Mainit yan sa mata ng mga bastos sa labas. Wika niya at siya mismo ang nag-lock ng isa pang butones para isa lang ang maiwang hindi nakasara. Nagpaalam si Ethan sa kanilang lola na aalis muna para ipasyal ang kapatid. Wala namang tutol ang matanda. Dahil mas mabuti raw na iyong mamasyal si Daisy na si Ethan ang kasama kaysa umalis mag-isa. Kuya, alam mo ba? Napansin ko kasi na kapag nakahawak ako sa braso mo ay hindi ako masyadong tinititigan ng mga lalaki. Ibig sabihin, iniisip nila na magkasintahan tayo. Iyon ang gagawin kong paraan para hindi nila ako bastusin kahit sa school. Hindi ko sasabihin na magkapatid tayo. Kunyari na lang ay magkasintahan tayo para walang lalapit ng mga lalaki sa akin. Okay, sige. Kung sa tingin mo ay effective yan, ay wala namang problema sa akin. Sagot naman ni Ethan. Namasyal na nga sila sa mall at hindi bumibitaw si Daisy sa pagkakakapit sa braso ng kaniyang kuya. Kaya iyong mga tumitingin sa kanya ay lumilihis ng tingin kapag sinasalubong na ni Ethan ng tingin sa mata. Itong si Ethan kasi ay malaking tao. Nasa 5'10" ang height at maskulado, lalo at regular itong nag-workout sa gym. Si Daisy naman ay 5'8" ang height, mestiza beauty at may kaunting blonde color ang buhok. At higit sa lahat, long-legged at gifted sa mga bagay na nasa harapan. Kaya talagang lahat ng mapapatingin ay mapapalunok. At mapapasunod ng tingin dahil maganda rin talaga ang dalaga na may matangos pa na ilong. Makalipas ang kalahating oras ng paglilibot sa mall ay sinabi ni Daisy, Kuya Ethan, libre mo naman ako ng makakain. Nakakagutom na eh. Sige ba? Ano bang gusto mo? Siomai with rice kuya, tsaka yung black gulaman. Di tara. Meron dun sa nadaanan natin.
Sagot ni Ethan at nagtungo na nga sila sa isang pwesto malapit sa food court. Habang kumakain ay malungkot ang mukha ni Daisy. Oh, bakit ka malungkot? Hindi naman ako malungkot, kuya. Naisip ko lang na sana hindi na lang pala ako isinama ni mommy noong umalis siya rito. Siguro nagkaroon pa ako ng masayang childhood dahil nakasama ko kayo ni daddy at ni na lolo at lola. Doon kasi para akong preso na walang kalayaan. Sobrang strict ni mommy. Hindi man lang ako ipasyal paminsan-minsan. Kahit nga birthday ko ay parang pangkaraniwang araw lang. Walang regalo o handa. Oo, may pagkain naman sa araw-araw sa bahay pero kahit minsan walang special occasion sa amin. Kapag holidays naman ay palagi rin siyang wala. Nasa out of town kasama yung boyfriend niya. Tapos minsan inuuwi niya yung boyfriend niya sa bahay namin. Wala rin silang pakialam sa ingay nila sa kabilang kwarto. Kahit alam naman siguro ni mommy na naririnig ko ang ingay nila doon. At alam ko kung anong ginagawa nila. Lalo at dalaga na ako noon. So, hindi sila nahihiya na gawin ang bagay na iyon sa bahay niyo? Hindi. Kahit pa nga nasa harapan ko ay naglalambingan silang mag-boyfriend. Kung alam ko lang na mas masaya ang buhay dito, sana lumayas na lang ako papunta rito. Kuya, bakit hindi mo ko hinanap o sinulatan man lang? Hindi ka ba excited na makilala ako? Mahabang litanya at pagtatanong pa ni Daisy. Unang-una bunso, hindi ko alam kung nasaan kayo ni mami. O ni mama pala. Ni minsan, hindi siya sumulat sa amin o sa akin. Pangalawa, inisip ko na nasa maayos ang kalagayan mo roon dahil medyo rich si mama, 'di ba? Kumpara naman sa pamilya rito ni papa na pangkaraniwan lang. Maging si papa ay pangkaraniwang empleyado lang rin. Si mama ay dati pa raw na corporate secretary na talaga ang trabaho noon. At bago yun ay naging flight steward din siya. Dahil maganda at matangkad. Kaya sinong mag-iisip na hindi maganda ang kalagayan mo roon? Gaya ng sabi ko kanina, kalimutan mo na ang mga malungkot at hindi maganda mong nakaraan. Wala na tayong magagawa dahil si mama naman ang lumayo kasama ka. Ngayong narito ka na kasama ko, ay magbabago na ang lahat. Ipapaintindi ko rin kina lola na iba ka kay mama. Kahit pa magkamukha kayo, magkaiba naman kayo ng ugali. Talaga ba, kuya? Na magkamukha kami ni mommy? Oo, magkamukha kayo ni mama. Para kayong pinagbiyak na bunga. Kung makikita mo ang mga luma niyang litrato, halos pwedeng akalain na ikaw lang din yun eh. Yun ang dahilan kung bakit kapag nakikita ka ni na lolo at lola, ay nagiinit ang dugo nila. Dahil si mama ang nakikita nila sa itsura mo. Kaya nanunumbalik ang galit nila kay mama. At nadadamay ka. Kuya, si daddy ba? Galit rin sa akin? Bunso, saglit lang ah. Ang gulo kasi pakinggan. Ako, mama at papa. Ikaw naman, mommy at daddy. Mag-stick na lang tayo sa tawag ng mama at papa. Lalo at wala na si mama. Tapos dito sa poder ni papa ay hindi naman tayo mayaman eh. Kaya mas okay na yung mama at papa. Para na rin hindi ka nagmumukhang nag-aasal rich kid sa harapan ni na lolo at lola. Alam mo naman na medyo conservative type sila at mainit ang dugo sa mga taong asal syudad at nag-iinarte, kagaya ni mama. Kaya mag-adapt ka na lang sa kung anong gusto nila rito para matutunan ka nilang mahalin sa kung sino ka talaga. Hindi yung palagi silang mainit ang dugo sa'yo dahil akala nila pareho kayo ni mama. Okay po, kuya. O sige na, bilisan mo nang kumain dyan at uuwi na tayo. Hapon na oh, baka abutan pa tayo ng pag-ulan. Biglang kumulimlim eh, wala pa naman tayong dalang payong.
Nag-focus na nga sa kaniyang pagkain ang bunsong kapatid ni Ethan na si Daisy. At matapos kumain ay umuwi na sila ng bahay. Isang araw noon, umalis ng bahay si Ethan dahil may ginawang research sa school sa library. Tulog pa si Daisy noong siya ay umalis, kaya hindi niya nagawa pang magpaalam. Samantala, noong magising si Daisy ng pasado 10:00, ay agad siyang bumangon at naisipang magpunta sa kwarto ng kaniyang kuya. Gusto niya sanang maglambing roon at sumiksik sa tabi para manggulo ng kaunti. Pero noong pagkabukas niya ng pintuan ng kwarto ay wala siyang naabutan. Maayos na ang higaan noon at malinis na ang loob. Tumuloy na rin siya sa pagpasok. Nasaan kaya si kuya? Hindi man lang nagpaalam sa akin na aalis pala. Wika niya at tumuloy sa loob. Saglit siyang naupo sa kama hanggang sa mapalingon sa computer ni Ethan. Napansin niyang nagpiblink iyon ng kulay blue. Ibig sabihin, naka-sleep mode lang. Kaya naisipan niyang buksan para manood ng movie. Alam niya kasi na maraming movie and series collection ang kanyang kuya. Kaya balak niya sanang manood, pampatay oras, habang hinihintay niya ito. Pero noong buksan niya, ay may napansin siyang isang folder na hindi naka-close. Naka-minimize lang. Kaya pinindot niya iyon at pinalaki. Doon na siya nagulat dahil merong hindi bababa sa 20 na video files na mga palabas na hindi pambata. Sinubukan niyang mag-click ng isa at nanood. Sa hindi malamang dahilan ay nagustuhan niya iyong panoorin at nawala sa isip niya na hawak niya na ang kaniyang mahalagang bagay habang unti-unting nadadala sa pinapanood. Ilang minuto na lang ang bibilangin ay mararating niya na ang dulo nang biglang bumukas ang pintuan. Dumating na pala si Ethan, dali-dali niya namang na-close ang video file. Pero hindi nakalampas sa paningin ni Ethan kung ano ang pinapanood ng kapatid. Kuya, saan ka galing? Agad na tanong pa ni Daisy. Sa school. May ginawa akong research para sa report namin sa Monday. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo dahil noong papasok na sana ako sa kwarto mo para magpaalam, ay nakalak naman. Inisip ko na lang na tulog ka pa, kaya hindi na kita inistorbo. Anong ginagawa mo rito? Mangungulit sana. Kaso since wala ka kaya naboard ako. Naghanap na lang ako ng mapapanood na series. Ganun ba? Sige pala, magbibihis lang ako. Tapos sabay na tayong bumaba. Bumili ako ng litsyong manok para may ulam tayo sa tanghalian na medyo masarap naman. Sina lolo at lola kasi ay palaging sinabaw ang gulay lang talaga ang gusto nilang ulam. Hindi na kasi sila pwede sa mga pagkaing sobrang malalansa at maalat. Wika pa ni Ethan at nagbihis na sa may gilid ng bahagi ng cabinet kung saan hindi masyadong kita sa pwesto ni Daisy. Matapos makapagbihis ay magkasabay na nga silang bumaba para kumain. Matapos makakain, ay agad nang umakyat si Ethan sa kanyang kwarto dahil sisimulan niya nang gawin ang school report habang si Daisy naman ay naiwan pa sa kusina para maghugas ng mga plato, kaldero at maglinis ng buong kusina. Ginagawa niya iyon palagi para hindi siya palaging tawaging tamad ng kanilang mga abuela. Lalo at mainit nga ang dugo noon sa kanya. Naligo na rin muna siya sa banyo bago umakyat sa kanyang silid. Noong makabihis, ay agad rin siyang bumalik sa kwarto ng kaniyang kuya dahil mas gusto niya roong tumambay para may kausap siya. Naabutan niyang busy nga sa paggawa ng report ang kaniyang kuya. Kaya naman,
Humiga na lang muna siya sa kama noon habang hawak ang isang novel at nagsimulang magbasa. Sinabi kasi ng kanyang kuya na mahalaga ang ginagawa nito at wag munang kausapin. Habang hawak ang novel, ay panay ang titig niya sa mukha ng kanyang kuya Ethan. Doon niya napansin na kahit hindi ito tisuin at maputi, ay gwapo naman ito. Masasabing tall, dark, and handsome, ika nga nila. Idagdag pa na maskulado rin gawa ng araw-araw na nag-workout sa gym. Bigla tuloy siyang natuyuan ng lalamunan noong muling maalala ang mga napanood sa computer ng kuya niya. Noong nakita niyang hindi na masyadong busy, ang kanyang kuya ay saka siya nagsalita. Kuya, bakit marami kang video na ganun sa PC mo? Ha? Aling video? Yung folder na may file name na personal favorite? Nanlaki ang mga mata ni Ethan at nagulat sa tanong ng kapatid. Alam niya naman na nakita iyon ni Daisy pero hindi niya lang talaga inaasahan na itatanong niya pa noon iyon. Kasi ganito yan bunso. Yung mga lalaki, o kahit nga siguro babae, basta kapag nasa tamang edad na at nagkakaroon ng kakaibang needs, yung magpapalabas ng init sa katawan bilang pantanggal stress at pamparelax na rin. Sa part ko na wala naman akong girlfriend, kaya kailangan ko ng ibang mapagkukuhanan ng inspirasyon para marelax naman ako kapag ginagawa ko ang bagay na iyon. Ibig sabihin ba kuya na ginagawa mo yun sa sarili mo mag-isa? Nakakahiya mang aminin ay oo, ginagawa ko yun. Mas okay na yun kaysa mambastos ng mga babae sa labas o mag-girlfriend. Iniiwasan ko rin muna kasi ang mag-girlfriend dahil ayoko masira ang pag-aaral ko. Kawawa naman si Papa, nagpapakahirap sa abroad. Tapos makakabuntis lang ako rito at hindi makakapagtapos. Ikaw, bakit mo naman yun pinanood kanina? Ha? Nakita mo pala yun kuya? Ano ka ba? Ilang minuto na kitang pinagmamasdan kanina kung anong ginagawa mo. Tapos sinara ko lang uli yung pinto at muling nagbukas para akalain mong kakarating ko lang. Wala lang, na-curious lang ako. Tsaka parang ang saya noong babae at lalaki sa ginagawa nila. Ay naku bunso, wag na natin yung pag-usapan. Bata ka pa masyado para doon, okay? Okay po kuya. Sagot naman ni Daisy, pero sa totoo lang ay marami pa siyang katanungan tungkol roon. Matapos sa kanyang ginagawa, ay nahiga na si Ethan sa kanyang kama. Medyo maluwag naman iyon, kaya kasya silang dalawa ni Daisy nang hindi kailangan magdikit. Ilang saglit pa ay agad nakatulog si Ethan dahil sa pagod nga at galing sa labas. Si Daisy naman ay tuloy-tuloy sa pagbabasa. Noong mapagod ang mata, ay ibinaba na noon ang novel at tumikit sa kanyang kuya at yumakap mula sa likuran. Ang kamay niya ay nasa tiyan ng kanyang kuya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang naisip at dahan-dahan niyang ipinasyal ang kanyang kamay paibaba. Hanggang sa makapa niya ang mahabang gulay na katago-tago ng kanyang kuya. Nagulat siya at na-amaze dahil posible pala na kahit tulog ang may-ari ay gising ang alaga. Agad niyang inalis ang kamay noong gumalaw kaunti si Ethan. Kinahapunan noon habang nagmimerienda sila sa kwarto ni Ethan ay sinabi ni Daisy, Kuya Ethan, may pera ka naman 'di ba? Baka pwede mo ko ibili ng white t-shirt at cycling shorts na gagamitin ko pang sapaw sa uniform. Sobrang luma na kasi ng mga pang-under ko na t-shirt.
Tapos, school uniform lang ang budget na binigay sa akin ni Papa. Walang extra. Sabi naman ni Ethan. Ha? Bakit hindi mo sinabi kay Papa na kailangan mo ng extra para roon? Kasi kuya, kapag kausap ko si Papa ay parang palagi siyang nagmamadali at palagi ring galit. Napipilitan lang nga yata siyang pag-aralin at tanggapin ako rito. Kaya nahiya na akong humingi ng sa iba ko pang kailangan. Bakit? Wala ka ba na extra dyan? Meron pa naman akong extra. Kaso, bala ko sana tong ibili ng whey protein at BCAA na supplement ko sa workout. Kuya, please. Baka pwedeng isa lang muna roon ang bilhin mo. Para naman maibili mo ko ng kahit 2 cycling at 3 white t-shirt na magagamit ko sa school. Okay, sige. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa mall. Bibili tayo ng tig-3 niyang kailangan mo. Hindi na muna ako bibili ng whey protein. Mahal kasi talaga yon. BCAA na lang muna ang bibilhin ko. Yay! Thanks, kuya! Wika pa ni Daisy, saka sinakyan sa katawan ang kuya niya at niyakap ng mahigpit bilang pasasalamat. Bunso, tama na yung yakap mo. Nadadaganan ako ng kambal mo. Ha? Ano naman kuya? Yung pinapanood mo nga sa PC, mas malalaki pa rito. Ay, ewan ko sa'yo. Bakit kasi pinanood mo pa yun? Sige na, doon ka na muna sa kwarto mo at magpapahinga lang ako. Ha? Paanong pahinga? Kakagising mo lang. Basta, sige na, doon ka na muna. O di kaya bumaba ka na at maghimay ng malunggay na magagamit nila lolo sa lulutuin nilang ulam mamayang gabi. Ipaghiwa mo na rin ng ilang pirasong sitaw at kapirasong kalabasa na nasa ref. Okay kuya. Wika ni Daisy at lumabas na ng silid. Pero ang totoo ay hindi siya naniniwala na magpapahinga ang kuya niya dahil kagigising nga lang noon. Naisip niyang mukhang may personal iyong gagawin lalo at may naramdaman siyang bagay na nagalit sa katawan noong kanyang yakapin ng mahigpit. Pagkaalis ni Daisy ay kinuha ni Ethan ang kanyang cellphone at headset at nanood ng video habang ginagawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Sa totoo lang, sobra-sobra siyang naapektuhan sa kagandahan ng kanyang bunsong kapatid. Dahil sa kapatid niya nga iyon, kaya ayaw niyang magsamantala rito. Lalo at siya na lang ang maituturing noon na kakampi. Ayaw niyang siya pa mismo ang sumira sa buhay nito. Walang kaalam-alam si Ethan na habang ginagawa niya iyon sa may pintuan ay nakasilip ang kanyang kapatid na bunso. Palibhasa, 5:00 na noon at masama ang panahon, kaya madilim na rin kaunti ang kwarto at hindi mapapansin na may kaunting bukas ang pinto. Hindi rin maingay ang pinto kapag binubuksan, kaya hindi niya talaga iyon naramdaman noon dahan-dahang pumasok ang kanyang kapatid sa kwarto at naroon lang sa may gilid ng kabinet nakatayo habang nanunood sa ginagawa niya. Bahagyaring nakapikit ang mga mata ni Ethan habang ginagawa iyon. Ang boses lang naman ng babae sa video ang pinapakinggan niya. Dahil ang kabuuan ng kanyang bunsong kapatid ang kanyang ini-imagine sa isipan. Noong malapit niya nang marating ang dulo, ay hindi niya napigilang mabangkit ng marahan ang pangalan ng kapatid. Noong marating ang dulong hinahangad, ay tuluyan na siyang napapikit at nakatulog. Doon pa lang muling lumabas ng silid si Daisy at nagsimulang magluto sa kusina. Habang nagluluto ay walang ibang tumatakbo sa kanyang isipan kundi ang kanyang nakita. Magkahalo ang awa sa kanyang kuya at inggit sa ginagawa noon.
Gusto niyang maranasan na gawin sa kanya ng kanyang kuya ang napanood niya sa computer nito. Noong matapos makapagluto, ay kinatok niya si Ethan at sinabing kakain na sila ng hapunan. Pero hindi na siya pumasok sa kwarto noon. Matapos makakain, ay muling nauna sa pag-akyat ng silid niya si Ethan, habang si Daisy naman ang nag-asikaso ng paglilinis ng kusina. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, ay biglang nakaramdam ng takot si Daisy. Lalo na noong magsimulang umulan ng ubod ng lakas na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Hanggang sa hindi niya na natiis ang takot. Agad niyang binitbit ang isang unan at kumot saka nagpunta sa kwarto ni Ethan. Hindi naman naglalak ng pinto ang kanyang kuya kaya agad siyang nakapasok. "Kuya, natatakot ako sa kulog. Dito ako matutulog sa iyo ha?" Oo, sige. Walang problema. Sagot naman ni Ethan na nakahiga lang. May hawak na libro at nagbabasa malapit sa lampshade sa may gilid ng kama. Agad humiga si Daisy at tumabi sa kuya niya. Nakapaharap siya at yumakap sa katawan. "Uy, bakit ka ba kasi narito sa harapan ko? Nasa gilid ako. Huhulog ka. Sa may likuran ka, maluwag roon." "Wag ka na muna kasi magbasa kuya. Magkwentuhan na lang muna tayo." "Ano namang pagkukwentuhan natin?" "Tungkol sa ginawa mo kanina noong lumabas ako ng kwarto para magluto ng pagkain." "Anong ibig mo sabihin?" "Hindi naman kasi ako bumaba nun kuya. Bumalik rin ako dito at tumayo dyan sa may cabinet." "Aha? Ibig mo sabihin, nakita mo yung..." "Oo kuya, nakita ko. Kaya wag mo na yun gawin sa sarili mo. Ako na lang." "Huh? What do you mean?" "I mean, sa akin mo na lang yun gawin. Willing naman ako. At napakabait mo sa akin. Kaya gusto ko na wag ka nang mahirapan. Kahit papano makabawi man lang ako sa'yo sa palagi mong pagbibigay ng kahit ano sa akin. Kahit sa baon na pera ay hindi mo ko pinagdadamutan. Kaya willing ako magbayad sa paraang kaya ko." Wika pa ng bunso habang unti-unting kumikilos ang kamay paibaba. "Sigurado ka ba dyan, bunso?" "Oo naman kuya. Basta wag mo lang ipapaalam kahit kanino. Tsaka kuya, gusto ko kapag nagawa mo yun sa akin, wag ka na munang manunood nun. Ako na lang ang tingnan mo kapag gusto mong magtanggal ng stress sa katawan." Nakatitig lang si Ethan sa mga mata ng kaniyang bunsong kapatid. Na kahit alam niyang kapatid niya ito, ay tila ibang tao naman ang pakiramdam niya kapag napapatingin siya sa mga mahalagang bahagi noon. Lalo pa at hindi sila lumaking magkasama. Mapungay ang mga mata ni Daisy na nakatitig sa mga mata ni Ethan hanggang sa sabay na nilang tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. At sinimulan ang bagay na iyon. Pareho sila na unang beses gawin ang bagay na iyon, kaya masasabing nahirapan talaga sila at nasaktan. Pero dahil na rin sa pagtutulungan at tiyaga, ay napagtagumpayan nila iyong matapos. Nakita ni Ethan ang mga luhang naggilid sa kapatid noong matapos sila. "Okay ka lang, bunso?" "Oo kuya. Pero masakit talaga. Tiniis ko lang alang-alang sa'yo." "Salamat, bunso ha. Pero pwede ba natin ulitin mamayang madaling araw?" "Oo kuya. Gisingin mo lang ako. Itutulog ko na lang muna to para mawala yung sakit. Yakap mo ko kuya para mabilis ako makatulog." "Oo, sige."
Sagot naman ni Ethan at agad pinagbigyan ang hiling ng kapatid. Noong sumapit nga ang madaling araw ay muli nilang inulit at sa pagkakataong iyon ay nakakasabay na ang bunso dahil kaya na nito ang sakit. Magmula noon ay halos gabi-gabi na nila iyong ginagawa. Binura na rin ni Daisy ang lahat ng mga video ng kanyang kuya sa computer dahil gusto niya na walang ibang inspirasyon si Ethan kundi siya lang. Sa kabutihang palad ay nakapagtapos naman sila pareho ng pag-aaral. Naging maayos na rin ang pakikisama ng tatay, lolo at lola ni Daisy sa kanya. Sa tulong na rin ni Ethan na ipinapaliwanag palagi na ibang-iba si Daisy kaysa sa namayapan nilang ina. At wala itong kasalanan sa nangyaring paglayo ng kanilang ina, kundi biktima pa nga ito ng kakulangan sa pagmamahal ng isang ina. Noong magkatrabaho na sila pareho na magkapatid ay nahinto na rin ang kanilang naging personal na ugnayan. Lalo noong pareho na rin silang magkaroon ng kasintahan at nagsipag-asawa. Ibinaon na lang nila sa limot ang kanilang mga naging pisikal na ugnayan. Pero ang kanilang pagmamahal sa isa't isa bilang magkapatid ay mas lalong tumibay hanggang sa pagtagal ng panahon. Wakas. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ng karanasan ng magkapatid na sina Ethan at Daisy. Sana iyong nagustuhan ang kanilang kwento, lalo at wala namang naging masamang epekto sa kanila ang kanilang ginawa. Ito pa nga ang mas nagpatibay sa kanilang samahan bilang magkapatid na kahit lumaking magkalayo ay muli naman nilang na-recover ang kalinga ng isa't isa bilang magkapatid at higit pa. Bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. At muli ko na rin ipapaalala na pwede ka rin magbahagi ng kwento mo rito, my loves. Safe ang identity mo o maging ng ibang mga tauhang kasama sa iyong kwento. I-PM mo lang ako sa ating official FB page na Miss Fujiko Stories. Si Miss Fujiko mismo ang sasagot sa iyo roon at pag-uusapan ang kwentong gusto mong ibahagi rito. Hintayin ka namin roon, my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and take care.